Magandang araw mga kajak. So meron tayong gagawin ngayon, Toyota Vios, no? I-check natin. Sabi lumabas yung tinatawag na ship solenoid B. So i-check natin, i-confirm natin kung talagang palitin na. So ang ginagawa natin mga kajak, no? Pagka ganon, iscan muna natin. Then pag na-scan naman natin at lumabas yung kung ano yung kanyang code at kung ano yung dapat nasira, i-check pa rin natin mga kajak. So ito, ibababa natin yung kanyang oil pan. Sabi dialysis na ito, tapos may lumalabas pa rin. Ang problema, hindi nila binababa yung oil pan every time na nagpapalit siya ng ATF ng kanyang BIOS. So napakahalaga to mga kajak. Lagi ko sinasabi, every time magpalit tayo ng ATF, ipababa nyo po sa mekaniko nyo yung oil pan para sa ganun malinis maigi mga kajak. So tignan natin yung ating gagawin ngayon at i-check natin kung talagang palitin na ba yung tinatawag na ship solenoid, kasi mahal din niya mga kajak, tsaka magastos din niya syempre. So tignan muna natin. Ang sasakyan ni Sir, niskan muna natin. Nakita natin agad yung dalawa, brake switch at saka yung ship solenoid and B. So check natin itong dalawang ito at naway matapos na agad. So nagbababa tayo nagdudukot tayo ng solenoid mga kajak. Ayan o. So binaklas muna natin yung oil pan. Ayan. Ito yung oil pan ni Sir. Ayan, kapal o. So yan, lagi ko advice to na pagka nagpalit na ATF, sabihin nyo sa mekaniko nyo na pakibaba ng oil pan. Kasi mga kajak, ito kita nyo yan, ito yung ating drain plug. Pag tinanggal ang drain plug, napakalaki pa niya, napakahaba pa niya, no? Ibig sabihin puno pa rin yan, marami pa rin ATF dyan, nandyan pa rin yung dumi. Isa pa, nandyan yung pinakamarumi pag di binaba, kasi nga dyan bumababa yung dumi, tapos hindi mo ibababa, iikot uli yan sa automatic transmission natin. Yan ang nangyayari. So, linis tayo. Kajak, meron din code ito na P0974, ship solenoid B, circuit high. So, yun ang titignan natin. B, ang tinamaan naman sa kanya. O, ito ang kanyang filter. Ayan. So, binababa niya. Ito, ay, dumi. Tignan nyo. Sira. Dumi, oh. Linisin natin lahat yan. Sinasamahan natin na binababa lahat yan. Maglinis yan. Linisan natin. So ito na mga kajak, nadukot na natin yung solenoid niya na A at saka B. So i-check natin dalawa yan. At magkatabi naman yan. So i-zoom ko ng kaunti para makita mga kajak. Pasensya na, medyo malayo yung camera pala pagkakalagay ko. Pero ang makukuha yung voltahe mga kajak dapat dyan, 13 pataas, 13, 14, 15. Huwag naman sobrang taas mga kajak ha. Makukuha nyo dyan yung mga kajak na yung ohms ng ating solenoid ay pumapalo yan ng 13, 14. Ayan, 13, 14 mga kajak. 12, sa hindi lalagpas na sobra. So 12, 13, 14, okay pa yung mga kajak, no? Sineset ko yan sa akin tinatawag na ohms para makita ko kung paano. And then dito i-check ko rin yan manually kung maganda pa yung voltahe niya, yung ilaw siyempre. Ito ang pag-check naman natin. Yung isa ay lagay natin sa positive yung ating test light. And then ground naman yung body niyan. So ididikit lang natin sa body ground mga kajak. So ganyan lang tayo mag-test. No, syempre tignan mo natin ohms, tignan din natin dito sa pag-check. Tignan yung mga kajak gagawin ko. Ididikit ko sa negative yung kanyang body ground, tapos susundutin ko yung pinaka sakit niya. Ayan oh. Yun, ganda ng ilaw oh. Lakas pa, no? So naririnig ko yan, nagki-click na merong clicking sound. So okay pa yung isa na yan. Ito naman, nilinis na natin to mga kajak, no? Nung nilinis natin, grabe gumanda na oh. Ayan, lakas, no? Tsaka may pumipitik yan. Ibig sabihin mga kajak, good itong solenoid niya kung bakit lumabas lang doon sa tinatawag na sa check engine niya na solenoid, possible madumi yan mga kajak, no? Kaya ang ginawa natin, nilinis natin, spray natin yung solenoid niya at tinignan natin, chinik natin pati yung voltahe niya, chinik na natin yung ohms niya, chinik natin okay pa, kaya hindi gagastos si Sir, hindi bibili ng solenoid.
Mahal yan mga kajak. Sa ano yan, sa ibang ano, sa kasa yan, nasa around 12,000 yan mga kajak, no? Pero meron naman ako dito mga kajak, pero ang mga ating mga customer, pagka hindi naman sira, nililinis ko lang mga kajak. Kung nakita ko naman na good pa yung solenoid niya, nililinis lang natin tapos ibabalik lang natin, no? Kasi nadumihan lang yan mga kajak at bumabara yung dumi. So, ganun ang nangyayari. Kaya nagpaparamdam siya, nagpapakita siya sa check engine. So, yung iba, yun ang nakakalungkot, yung iba mga napagtatanungan ng mga iba mga car owner, no, pagka nakakita ng check engine na ganyan ay pinapababa na agad yung tinatawag na transmission. So, mga kajak, hindi naman po. Ayan, nililinis ko yung solenoid. Ganyan paglinis ko mga kajak ko. Ini-sprayan ko yan sa loob niya dahil may strainer yan. So, yun nga lang, kagaya na sinabi ko, no, nakakalungkot, may mga shop naman na sobrang dumali, no, solenoid lang ang problema, talaga ibababa na yung automatic transmission. Lalo na, pag naramdaman na ng may-ari na ayaw na talagang umusad, umabante. Nako mga kajak, meron na ako nagawa niyan. Nasira lang yung A at saka B. Pinalitan ko lang dalawa, okay na. So, yun lang mga kajak ha. Salin na tayo. Latak ni sir, oh. Dumi, oh. Yun. Grabe. Oh, ayun, grabe yung dumi. So, grabe. So, ayan, okay na. Walang check engine. Papasukin, pagkatin natin sa taas yung ano. Okay, good. Yun. Makikita natin yung response ng sasakyan. Okay. Ayos. Sir, sa pagpunta. Okay, galing sa ng Antipolo. Okay, God bless. Mga kajak, yung ginawa natin, no, advice lang. So, at least kahit paano si Sir ay na-address naman, no. Ang nangyari sa sasakyan niya, nagpaparamdam na daw o nagpapakita yung check engine at na-scan ay ship solenoid B, circuit high. So, kaya dinala niya dito sa ating mga kajak, naganap-anap din siya. Pero anyway mga kajak ay gano'n, no, hindi po tayo basta-basta rin na nagpapalit ng tinatawag na yung pyesa kung hindi naman yun ang sira. So anyway, chinek muna natin. So far, yung kanyang ship solenoid na circuit high B ay okay pa mga kajak, no? At may bara-bara lang, maraming dumi lang, kaya nilinis-linis lang natin mga kajak at umokay na po agad. So anyway mga kajak, ganun lamang po, na wag po tayong basta-basta rin. Siyempre, pagka yung sasakyan natin ay may problema, at sabi, baba na yung transmission, ay nakakalungkot nga lang, siyempre, mahal ang gastusin na yan. No? Ang baba ng transmission mga kajak ay mura na po yan, 45,000. No? 45,000, 60,000. Kung bibili kayo ng mga surplus, meron din naman mga kajak. So, hindi po basta-basta mga kajak. Pero, i-check naman muna natin kung ano yung problema. Kagaya nung may ginawa ako mga kajak, no? Pinabababa yung transmission niya na kasi ayaw umabante na yung sasakyan. Pero, upon checking mga kajak, nako po, solenoid lang problema, A at saka B na busted na, A at saka B nasira na. Kaya ayaw nang umabante ng sasakyan. Solenoid lang mga kajak, no? So anyway, nawa, meron tayong natutunan sa gabing ito. No, natapos na, gabi na mga kajak, at nire-review ko lang para tulong na rin sa mga may sasakyan at hindi rin sila mabudol. Ibang-iba na rin kasi pagka may kaalaman tayo, kahit papano may knowledge tayo, hindi man tayo mekaniko, hindi man tayo yung marunong gumawa, at least pagbablog natin ito mga kajak, malaking tulong sa atin, no, na maintindihan natin kung ano yung ating sasakyan, kung ano yung function ng ating sasakyan. Malaking bagay ito mga kajak. So, ganun lang mga kajak, pagka may problema ang sasakyan, especially automatic transmission, wag muna basta magpababa, ipa-check nyo yan, ipa-scan nyo yan, baka meron lang problema dyan at madali lang naman, ayos na agad. So anyway, yun lamang mga kajak, sana meron naman tayo natutunan. God bless po.